about po yung sinabi naman ni Senator Aimee na since when did we become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Sino ba ang nagsalita? If I'm not mistaken, meron ako nabasang article na si Digong mismo ang nagsalita sa harap mismo ng Chinese community. Nakakaya. Kung pwede gawing province ng China ang Pilipinas. What the hell? Kaya ka nababash Senator Aimee. Wala na. Huli mo na to. Mukhang maagang napahiya si Aimee Marcos dahil sa hearing na to. In essence, pinag-usapan na natin partly yung mga komento natin at observations tungkol dito sa hearing. At ngayon, mga kotsero, hindi naman yung observation natin. Ang observation naman ng Malacanang. Yun. Matindi-tindi itong sa Malacanang, guys. Panoorin natin yung naging komento ng Malacanang sa pahiring ni Aimee Duterte. Nag-start na po yung hearing ni Senator Aimee Marcos regarding former President Duterte, and in her opening speech, she said, ganito na ba ang nangyayari ngayon? Isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. And she also said, since when the Philippines became a province of The Hague, kung kaya gawin sa dating Pangulo, sino na lang ang susunod? Does Malacanang want? Napanood po natin yung umpisa, including po yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalakad, lalo-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo sa isang dayuhan? Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po ng batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Extradition laws and maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court, ibig sabihin hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lang. Ano mga kotsero, basic English lang naman yun. Mukhang may reading comprehension yata yung unang nagpapaliwanag nun. Isang sentence kasi yun. Compound sentence pa nga yun. If I'm not mistaken. Kasi dalawang sentences yun. So, isang sentence yun. May surrender or extradite, blah, 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 to an international court or tribunal. Ibig sabihin, bagong thought na. Or to a state, applicable extradition laws and treaties. Basic lang naman yun, di ba? Reading comprehension. Madali lang yun Napaka-importante kasi kaya napaka-importante ng punctuation, guys. Hindi ka pwedeng mag-umpisa sa gitna ng isang sentence tapos itutuloy mo dun sa kabilang sentence. No! O di sinira mo ngayon yung thought ng paragraph. Hindi pwede. Tama lang naman yun. Yung sinabi ni Justice Carpio. Yan pa, may legal opinion din ng Hindi lang isa, kundi dalawang abogado. Pero syempre, yun nga ang problema sa mga DDS Ang problema sa mga DDS, they are very prone to confirmation bias. Ano yung confirmation bias? Yung papakinggan lamang nila kung ano yung sasagot sa kanilang sariling paniniwala na. Hindi sila nagsasaliksik para matuto. Nagsasaliksik sila dahil meron na silang paniniwala at kailangan nilang suportahan yung kanilang paniniwala. Kaya tignan nyo, kaya nabubuo yung echo chamber nila. Kasi kailangan kong paniwalaan to Meron ng bagong facts. Magbago na kayo ng pag-iisip nyo. Hindi yung Duterte lang ang malakas. Wag ho kayo magpapabulag sa pangalan. Ang tignan nyo yung facts. Kapag hindi ka nagbago ng paniniwala mo, kahit sinasampal ka na ng katotohanan, anong tawag sa'yo? Brainwashed. Kung katulad ka pa rin ni Aimee Marcos at this point, kung saan sinasampal ka na ng katotohanan, kulto ka.
Tuloy natin siya sabi ni Atty. Claire. Lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, Kilala sa natin batas yun. na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Correct. Pero kapag to the international court, may comma eh. So walang condition doon. So we have to stick kung ano sinasabi ng batas. What about po yung sinabi naman ni Senator Aimee rin na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaction ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Tapos, ang boxing sa probinsya. TV5? Probinsya doon ng China. Wait lang. Sino ba ang nagsabi na I love Xi Jinping, I need China more than anything else? Sino ba ang nagsalita? If I'm not mistaken, meron ako nabasang article na si Digong mismo ang nagsalita sa harap mismo ng Chinese community. Nakakaya. Kung pwede gawing province ng China ang Pilipinas. What the hell? Kaya ka nababash Senator Aimee. Wala na. Huli mo na to. At saka paano tayo magiging probinsya ng ICC? Bobo ka ba, Senator Aimee? O bobobobohang ka lang? State ba ang ICC? Estado ba ang ICC? Di ba it's an international tribunal? Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. Isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Aimee is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. It's the other way around. Alam niyo, nakakatawa nga kanina yung video. Kung napanood yung hearing kanina, yung pinakitang video ni Senator Aimee. It is so one-sided. Yun na lang. Ngayon, naniniwala talaga ako na may background music pa, may editorialization signature yan Signature yan ng grupo ni Daryl Yap. So, yung madrama ba? Madrama. So, I'm not sure kung si Daryl Yap ang nag-edit. Hindi ko alam. Pero, makikita mo yung mga, well, that's a logical conclusion kasi alam naman natin, nagtatrabaho si Daryl Yap for Senator Aimee. Pero definitely, yung video was editorialized. Kasi alam nyo, may option naman si Senator Aimee na ipakita lang yung videos as is. Walang edit. Pero hindi niya ginawa. Pina-edit pa niya O di lalong nawalan ng kredibilidad yung mga pinakita niyang evidence. Ginalaw mo Ano bang pakinabang niya? And editorialize mo Ano bang pakinabang sa amin niya? O di wala. Nakakagulat nga yun. Tsaka nakakatawa talaga yung manner of interpellation ni Senator Aimee. Buti na lang talaga matikas tong si Secretary Boying Remulla. Kapag ini-interrupt siya ni Aimee, hindi siya tumitigil ng kakasalita. Kaya sopla agad alam niyo ang dami kung papanoorin niyo yung balikan, sagutan ni Sec Boying tsaka ni Aimee Duterte. Wala Hindi nakaporma si Aimee, ang aga niya nasunog. Umpisa pa lang ng hearing, sunog na. Umpisa pa lang ng hearing, busit na siya. I love it. Tapos ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Yung pinapunta si Sarah, pina-participate siya sa hearing. Pero ito sa akin to be honest, merong isang parte doon na nakascore si Aimee. Sa pananaw ko lang naman. Yun ay yung tinutukan niya yung pagpaplano ng arrest. Yung sinabi ni Boying na rumor, hindi pa si Boying yan, si ang pangalan, isang Remulla din yan, DILG Secretary,
John Vic Remulla. Yung yung hindi walang mastermind, walang plano, etc. Ako aminado nakascore si Amy Marcos doon. One time. Kasi mali yung in my opinion lang naman opinion ko lang, mali yung palusot ni John Vic. Kasi alam nyo mga kotsero, ando na may video ka na dapat pinanindigan mo na lang yung kwento mo doon. So, kung tatanungin, yung parte ni John Vic Remulla, siguro yun ang score ni Amy Marcos. Ako hindi ako maniniwala na walang plano. May plano yan. Pero kasi, eto kasi ang positioning ni Amy Marcos dyan pinagplanuhan even before the arrest. Even before lumabas ang arrest warrant. Yun yung gusto niyang palabasin. Na iniintay kong soplain ni Secretary John Vic Remulla. Actually, itong sagot na to dumating later on na. Sinabi ni Secretary John Vic Remulla. Nung March 10, hindi pa kami nag-uusap. Ang alam lang namin yung chismis. Pero March 11, nakarating na sa amin yung yung diffusion. Saan kami nagplano? Yun. Kasi yun naman talaga yung nangyari. Yun yung kinuwento niya sa bilyonaryo Pero huli na ang lahat. Kumbaga napaikot na ni Amy yung kwento So, para sa akin, dun sa kabuuan ng hearing, yun lang yung medyo naging weakness ng mga cabinet secretaries.